Hello. Hello. Yeah. Hello, everyone. It's me again. Ayan. Chika lang ako ulit. Chika tayo today habang pinapanood na yung commission ko. Yung paggawa ko ng commission. Actually, this commission is uh, my first commission ever from Reddit. So, uh, ayun, very happy ako dito. Ang name ng character is Mikhail Kozlov. Tapos, it's an OC of the client. And whenever I do commissions, especially OCs, which is for those weren't familiar with the term, is original character. It's a character created by them. Tapos, uh, they asked me to draw their character. It's really something that very happy to work with kasi parang they're letting me draw their baby. Yung gano'n, di ba? It's their creation and they were freely wanted you to it commissions you to draw them. So I'm very happy for it na gano'n. And I'm very happy din na natuwa naman yung client na nakita niya yung gawa. So, ayun. Thank you very much dun sa nag-commission sa akin. And ano din, parang kung ito ata yung first kong commission na na topless talaga na lalaki. Kasi madalas kasi puro babae kino-commission sa akin kasi nga ano, I'm not really confident when it comes to drawing guys. Eh, babae palagi yung pinapa-drawing sa akin. Kasi nga, yun yung yun yung forte ko. And doon ako mas comfy na i-drawing. So, tas minsan sexy, minsan naman cutie-cutie, ganyan. So, pero parang a few times na rin, yung mga nagko-commission na sa akin ng mga lalaki. So, I must say, nag-improve na rin naman yung pagdodrawing ko ng lalaki, I guess. And then, ito yung first time ko na talaga, topless talaga siya. Na they requested shirtless na commission. Tapos may ads. Yun yung pinaka ko eh. Yun yung pinaka weak problem ko. Yung pag-build ng muscle, tas ads. And then, so, happy ako na pull off ko naman siya kahit papaano. Hindi siya realistic yung pagkakagawa ko yung proportions niya, ganyan. Kasi nga, hindi pa ako ganun ka-confident when it comes to going to muscles. But I must say, happy ako. Kasi nga, mukha na siyang lalaki. So, oo, yun, happy ako. Anyway, ah, yung purpose talaga nitong chika ko na to, kasi about sa ko to, mga ganap ko sa buhay lately. Mga ko to, mga hinaing, mga masama ng loob, general. Um, Kasi for those listening who doesn't know kung ano yung, ah, recently kasi, hindi ako nag-stream. So, yun yung passion ko na gusto ko kala mo artista, kala mo sikat na sa pag-streaming. Pero, lately kasi, yung ginagawa ko kasi sa stream kasi, I do stream, sa mga hindi nakakaalam, I do stream in YouTube. So, mag-follow kayo, please lang, yung ina nyo. I do stream yung YouTube solely. Tapos wala akong schedule. Bahala na, nag-stream lang ako. Tapos, yung stream na yun is, or ano talaga yun, it's more para ma-push ako to draw. And then, kasi, ano, tinatamad-tamad kasi ako mag-drawing lang. Parang drawing lang, parang ready ka man. Pag nag-stream ka kasi, so tuloy-tuloy. Wala kang choice kung hindi ituloy mo siya. Yung ganun. So, napupush ako to, to do better. Tapos maging, more, um, mas masipag. Yan. So, lately, hindi ako nag-stream. So, tinatamlay ako. Dati kasi almost weekly, may stream, or minsan everyday pa nga. Ngayon, tinatamlay-tamlay ako. Reason being, kasi there's a few reasons. Nakikita natin ngayon. So, ang isa doon is yung personal reasons. Kasi, a bunch of things happen sa life ko. Pero hindi ko dito i-chika sa inyo. Kasi personal nga po. Naman, personal nga eh. Pero, aside from that,
ano pa, yung ano ko, sabihin na natin, yung pinaka sa personal na yun is yung anxiety. May anxiety tapos may stress. So, dahil dun sa mga external, related to dun sa mga iba pang susunod na mga reasons, which is yung mga external reasons, like yung, example ngayon, yung example nung a few weeks ago na ta, pinaka isang dilemma natin, it's a month ago, kasi yung ano, yung gera na naganap sa ibang bansa. Siyempre, damay tayo, you know. So, tapos, syempre, tumaas yung bilihin, tumaas yung gas, particularly. So, parang ako medyo, ang taas ng anxiety ko, napapanik talaga ako. Kasi nga, ano, paano na to, ganyan, yung gastos ko ng buhay, ganyan. So, tapos madadamay din yung ano mo, yung kabuhayan mo. Kasi nga, syempre, ano I'm working kasi as freelancer. So, alam mo yun, parang hihina yung kita. Kasi nga, yung ibang hindi na parang madaming mga ano na magsa-shutdown ganyan. Kasi nga nahiya na yung ano, bumagsak yung economy ganyan. Which is yun din yung fear ko dun sa career kasi nga lately I don't have a ano full-time job kasi nga through what happened like sa mga happenings din sa akin. So ano ako solely freelancer na ako. And then syempre kinakabahan ka tapos ano pa may mga nababalita ka yung which is yung ano, may mga mababasa mo online yung parang it's hard to find a job lately dahil nga sa economy. Tapos, particular dito sa ano, sa art industry, ang daming layoff. Like sa, last year pa to eh, it started, ano pa, madaming layoff for gaming. Tapos, eventually, yung sa, ano pa, ano to ha, matataas na kumpanya, like may Riot Games, andyan yung Marvel. So, you're like parang, ano na, ah, anong nangyayari? Tapos, ang pinaka one reason na ano mo is yung AI. So, ayun, yung parang may fear ka kasi na parang nawawalan ba tayo ng trabaho dahil sa AI? Was AI was getting our jobs? So, yun yung isa sa mga dilemma. So, kung hindi ako ganun kadunong sa AI, so, kung gusto nyong chika yung ano, marinig yung ano ko, yung point of view ko pagdating sa AI, comment down below. Char, kaya lang. Ito shit up sa inyo. Oo. So, kung gusto niyo marinig yung mga ano ko, sama ng loob, Kevin, comment nyo lang. Or kung may mga sama ng loob kayo, comment nyo lang din. Tapos, and then, another reason pa is yung, ano, yung government natin lately. Yung government natin kasi, for those, ano, following me, who doesn't know where I'm from, probably if you're listening to this one, yun, Pilipino ka. So, alam mo yung mga nangyayari sa government. But for those na are staying just to view the thing and hindi you weren't from locally, you don't know where I'm from Philippines. So currently our government is like full on drama, particularly in the Senate lately. So it's like watching a movie in which you don't know kung sino yung mga villain, kung sino yung mga bida, ganun, at saka yung mga pabida. So, ano, nakakabaliw and nakaka-frustrate. And lately, syempre, ano pa, parang feeling mo, parang kawawang-kawawa kayo. You feel na, kawawa naman yung gobyerno natin. Tapos aabot tayo sa ganito, yung drama, yun. Tapos, yung wala ka rin magawa. Kasi nga, again, ah, yung point na ano, hindi mo alam yung ano, yung sila yung makakapangyarihan talaga. So parang sila yung kumokontrol ng mga bagay-bagay. So nakaka-frustrate. Alam mo, gusto mo sampalin na lang sila. Yung pumunta ka na lang doon, pokpokin mo yung ulo, gano'n. Kaya lang, para matauhan, di ba? Hello, pokpokin mo si Bato, tsaka kaya lang. Hello. Ano, tapos, ano pa, yung isa pa is yung electrical things. Kasi nga, one is yung ang taas, di ba, ng electricity. Aside from that, yung parang pinapakago sa inyo yung mga bayarin, nakakaputa, diba? Nakakapikon. Kung hindi ka pa napipikon, kung ina mapikon ka na, please lang. Anyway, yung dito kasi lately sa amin,
nagkakaroon ng electrical ano, yung outages. There were electrical outages and blackouts na ano recently. And currently, it's summer here in the Philippines. So you're like, ang init. It's quite hot. Really. And there's this kind of thing na, paano ka nag-stream ako, biglang mapuputol na lang, di ba? Paano kung gumagawa ka ng work, di ba, mawawala na lang. Tapos, hindi mo masisave, di ba? Uulit ka na naman. So, kasi I'm using kasi desktop PC. And then, syempre, when it comes to outages, there's this problem. Sabihin natin meron ka extra energy and stuff, ganyan. Hindi mo matatapos kasi nga, wala na kuryente eh. Wala rin internet. So, paano kung mag-stream, di ba? So, kasi yung internet ko din, connected din sa kuryente yun. So, ayun. Isa yun sa mga reasons. Tapos, another pa na nag-ano sa akin, nagdadagdag sa akin yung anxiety ko and yung stress ko is a few months, siguro a month ago or a few weeks ago, kasi for those doesn't know na naman, again, promotion na naman po ito kanina yung YouTube ko, live stream, na dapat manood kayo and subscribe. Yun naman is, ano, yung local market. Kasi I do sa, since I started last year, and shout out dun sa friend ko, which is si Gray, follow niyo po siya. Ah, ano siya, na yumaya sa akin para magtinda ulit sa art market. Kasi it's been, siguro, maybe I can have a topic again. Oh, para may topic again to, to kwento yung mga experiences ko when it comes to selling online. Selling in the art market. In sa mga conventions, yan. Pero recently kasi, ang dilemma ko dito is, magkakaroon kasi again ako, sunod-sunod. So, start ng June until, November, ganun, may convention ako na a-attendan. Art convention, local art convention, na makikita niyo ako doon. You can buy my stuff, yung mga arts ko, and then, you can commission me, say hi, ganyan. So, ayun, lumalayo na ako dun sa Purachika ko, di ba? Ah, ayun nga, di ba? Long pause si bakla, di ba? Nag-iisip si bakla kasi nga ang daming chinika muna itong problema natin, dagdag kasi nato. Ah, yung sa local conventions, nagkaroon siya ng issue kasi hindi ko na ininin kung sino-sino tong mga, na to, na mga gusto kong salihan. Tapos, there were issues na parang, problematic yung nagkakaproblema dun sa convention itself, sa organizers particularly. So, syempre, kung nagkakaproblema sa organizers, nagkakaproblema na rin dun sa mga artists. Kasi nga, ayun, di ba, dami-dami na kayo kasi nga kayo yung nagbabayad doon sa, sa booth, di ba? So, ayun, yung concern ko, paano kung wala nang bumili, ganyan. Paano yung mga ano ko, or hindi matuloy, or babalik ba nila yung bayad mo, ganyan. Kasi may na ako, dumighay pa si bakla, no? Kung narinig niyo po yung dighay ko, thank you, busog po ako, maraming salamat po, boy. Pero, yung, yun nga, yung mga convention ka na a-attenan, so yun yung concern mo, kung okay nga ba na tumuloy ka pa, benta mo na yung slot mo, ganun, or, kasi ako, excited ako, kasi gusto ko nga magtinda. Pero ayun nga lang, kasi may mga issue. I hope it could be resolved eventually dun sa mga organizers. So please lang mga organizers, kung nakikinig po kayo dito sa podcast ko, kung may organizer na nakikinig, mag-ayos po kayo, please lang. Oo. Kasi nga, kabuhayan na to ng iba eh. Or, tsaka yung iba naman din, alam mo yun, sayang naman na magkakaroon lang na, dahil nga sa mga mishaps, wala nang magsusupport sa atin, di ba? So, ang hina na nga ng art industry natin dito sa Pilipinas when it comes to support eh. Tapos, ganun pa yung mga. So, anyway, ayun. On the brighter side, mama, um, I do have some mga ongoing projects na kararating lang. So, ayun, maybe, pag okay na talaga siya, gano'n, nagawa na natin, nakita na natin yung announce natin. Pero so far, happy naman ako na may mga gano'n tayo
sunod-sunod. Part na rin ng ongoing project ko is itong pagko-convention, which is this coming next month. Malapit na po, Pride. So, I'll be on two Pride art conventions, which is yung uh, Comic at Pride with my friends na magtitinda, kasama nila ako sa table. And then, yung isa naman is Queer Layaan. Ito, nabanggit ko dong ayos. Oh my God. Ano siya, from sticker con naman po yun. So, yun. Support niyo po ako. Say hi kung makikita niyo po ako. So, ayun. And also, lastly, haba na ng chinika ko. So, baka may ano kayo dyan. Ah, hopefully, sana tuloy-tuloy na ulit tong ano ko, yung pag-live stream. Also, sana tuloy-tuloy na rin tong chika-chika ko na ito. Kasi naman para may ambag naman tayo. Hindi puro pa drawing-drawing na. Para yung maging podcaster talaga ako. Kaya makikinig kaya kayo. Eh, ano, malay nyo, di ba? Feel free to kung may mga questions kayo, kung regarding sa pag-drawing, kung may mga topics kayo na gusto kong pag-usapan, sa mga nabanggit ko kanina, kung trip nyo talaga yun, natin, laban natin yan, chika tayo. Comment down below. Pili lang kayo, chot. Kung question kayo sa art, yan. Yung mga, paano po ba ito gawin, paano to, wag lang tungkol sa pera. Puking ina lang, wag lang sa pera, please lang. Pag pera na usapan, sorry. Di po ako tutulog. Sa gobyerno po kayo lumapit. Oo, malay nyo, di ba? Pwede naman siguro kung personal stories ninyo, nyo sa akin, kung may gusto kayo i-share na about regarding dun sa mga pinagchichika ko din, mga nyo, na willing kayo to make chika. Ano kayo, either comment or either nyo, ah, upload, send nyo sa akin, message nyo ako, ganyan. Babasahin ko. Oo, babasahin natin yung mga kwento nyo. Tapos kung may mga problema kayo, basahin natin, charo tayo ngayon. Ganun. Tapos, papayuhan ko kayo, tigil nyo na yan. Ganun. Ganun. Panalo ko na si Nika. So anyway, ayun lang naman. Thank you again sa mga po nakikinig sa akin and nanonood ng mga videos, mga followers, ganyan. Um, Thank you very much. So, follow niyo po ako sa mga social medias ko again sa YouTube, sa Instagram, Facebook, X, and Blue Sky. Tama ba? May Blue Sky naman. O, check kami. Ay, meron din akong Reddit. Kung makikita niyo po ako doon, say hi. Ayun lang naman. Thank you everyone and bye!